pagka usapin na ng pagbatiko sa mga nagnanakaw sa mga Pilipino, tahimik ang simbahan. Tahimik, napakatahimik. At pag kinakailangan tumulong, tatakbo sa pribado. Pag nanakaw sa kaba ng bayan ng mga Pilipino. Ang issue po, mismo sa kanyang ate, personal knowledge ng kapatid. Personal knowledge na nakatatandang kapatid. Bata pa lamang sila. Drug addict na ang kanyang kapatid. Yung mga drug addict at mga kurakot sa Malacanang, panigurado, kikilabutan ho dito sa video na to ni Atty. Vic Rodriguez. At dito rin ho sa video na to, pag-usapan ho natin ang pinaka-latest na balita kaugnay dyan sa pagsasalita ng kampo nitong si Martin Romualdez dahil nagkaroon na nga ho ng rekomendasyon ng ICI at DPWH na sampahan ng patong na kaso itong si Martin Romualdez. Hindi ho ubra yan. Dati hanggang kay Martin Romualdez lang ang ating ika nga tinutumbok dito sa issue na to. Kaso ho mga kababayan, medyo malalim-lalim na ho tayo sa Malacanang. Kaya itong mama na to, ang dating ho sa atin ngayong mga panahon na to, parang Zaldico na lang siya ngayong mga panahon na to. Hindi ho siya mastermind dito. Tayo naniniwala na hindi si Martin Romualdez ang mastermind sa lahat ng kabalintunaang nangyayari na to. May napangandaman, Adrian Bersamin, sino pa? Itong si Tregib Olivar, mga kababayan, lahat ho yan itaga Malacanang. Yaan ho mga sinibak dahil doon sa naging expose nitong si Zaldico. Mamaya ho, si Atty. Vic Rodriguez ang sasalansan niya kasi kung tayo magpapaliwanag yan, baka maguluhan lang ho kayo. Dapat abogado at saka mahusay talaga. Susunod na senador ng ating bansa, Atty. Vic Rodriguez. Palakpakan ho muna natin. Umpisahan ho muna natin ang ating talakayan dito kay Martin Romualdez. Ano ho ba itong ano na to? Itong pagsasalita na to ng kanyang kampo. Ito na ho mga kababayan, pakinggan natin. Pagkasan Martin Romualdez na malinis ang kanyang konsyensya at hindi nga raw sa pulis sa bansa sa gitna ng mga kontrobersya. Nasa po ang inabalitang yan si Manon Enriquez. Binasa ni Atty. Ade Fajardo ang pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod ito ng rekomendasyon ng DPWH at Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na kasuhan ng plunder, graft o direct bribery sina Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang mga kaso ay may kaugnayan sa umano'y maanumalyang paggamit ng pondo sa flood control projects. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, giniit ng dating speaker na voluntaryo siyang sumailalim sa fact-finding process. Ang problema dito, ika nga nitong si Zaldico, brad mo yung ombudsman Diba? Kahit siyang tawagan lang yan, speaker, no? Kumusta na Brad? Anong balita dyan Brad? Anong balita? Kumusta na yung paternity brother ko, ha? Kumusta yung first month mo dyan sa ombudsman? Anong balita dyan? Doon pa lang tapos na usapan Di ba? Nakita ho natin yang si Boying Remulla kung paano ho niya tratuhin yung hika nga mga nai-involve sa anomalya na kaalyado ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Hindi ho kaya lintulad nitong halimbawa itong si Harry Roque o itong si Bantag, yan si Tebes, si Pastor Kibuloy, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sigurado ho tayo mga kababayan kung ito kaalyado lang itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mabilis pa sa alas 4, nasa kalabos yung Martin Romualdez niyan. Pero dahil nga pinsan ng presidente, fact-finding muna tayo. Pero pag kaya kalaban sa politika anak ng tawa, bendalo, guilty ka kagad dito sa administrasyon na to. Tuloy. Ng Independent Commission for Infrastructure, malinis daw ang kanyang konsensya. Throughout all these proceedings, no sworn or credible evidence has ever linked me to any irregularity. And again, my conscience... Anak ng Petrang Garapata, yung ba si Zaldico, hindi pa ba direct link yun? Committee on Appropriation Chairperson mo yan 19 Congress, ikaw naglagay niyan Pagka sinabi mo walang direct link, doon pa lang, yung tauhan mo na tinalaga na trumabaho dyan sa appropriation, na tinawagan siya ni Pangandaman at kinumpirma niya dito kay Adrian Bersamin at sinabi niya sa'yo, huwag mo sabihin na wala kang direktang involvement dito sa anomalya na to. Kita niyo mga kababayan kung paano nila binalahura ang budget nitong si Vice President Sara Duterte. Kanino ho ba? Sino ho bang ulo nung sino ho bang utak doon sa mga kabuktutan na ginawa nila dito kay VP? Sino? Martin Romualdez! Dito sa mga flood control na to, sino ho yung napakalakas ng tawa, dinig sa buong mundo pagka tumatawa yung mga congressman na yan habang pinagnanakawan ng sambayanan? Sino ang boss ng mga yan? Sino ang boss ng majority leader? Sino ang boss ng mga deputy majority leader? Sino? Martin Romualdez! Sila trumabaho sa budget. In-overpower ho nila. Walang opposition. Walang minority pwedeng kumontra sa kanila. Nakita nyo ho ang ginawa nitong si yung garapal na congresswoman, itong si Janet Garil, di ba? Hindi ho nila malaman kung paano nila i-open, i-close yung session para lamang mabigyan daan yung kanilang mga kabuktutan na gustong mangyari diyan sa mga budget na yan. Mga buwisit talaga itong mga to. Remains clear. It is now with the Ombudsman. I trust in the Ombudsman's impartial and thorough review and evaluation. Sa ngayon, hindi pa nila nakikita ang kopya ng rekomendasyon ng ICI at DPWH. Magbibigay daw sila ng dagdag na pahayag kapag nakuha na ito. Tinanong ang abogado ni Romualdez kung nasaan na nga ba ang kongresista. Yes, he's just around. Yes. Bakit hindi siya lumutang? Bakit hindi siya magpaliwanag? Bakit hindi siya magsabi ng mga sinasabi mo na yan? Hindi ka namin kailangan dito, attorney. Nasa Pilipinas naman yung kliyente mo. Hindi naman kagaya nitong si Zaldico, di ba? Nasa ibang bansa siya. Pero kayo ho, ang kliyente nyo nasa Pilipinas. Dapat pag nagpa-press con kayo, katabi nyo siya. Di ba? Kay Martin Romualdez yan. Hindi ho natin hindi ho sila ang most guilty dito, pero hindi sila pwede maging state witness. Anak ng Petrang Garapata, nagpakasangkapan kayo, binaboy nyo yung ibang mga ahensya, kagaya ng Department of Education, ang tawag dito, yung Department of Health, pinakialaman nyo ang budget ng PhilHealth, tapos ngayon, maging state witness kayo? Pambihira. Business as usual.
Ang kampo naman ni Zaldico, una nang sinabing handa silang magpetisyon kaugnay ng mga kasong isinampa laban sa kanya, kabilang daw ang paghahain ng petition for bail. Matatandang walang piyansa ang inirekomendang kaso ng malversation of public funds laban sa dating kongresista. Pipigilan daw nila ang pinaplanong pagkansela sa pasaporte ni Ko. Para naman kay ML Party List Representative Leila De Lima, maganda na mapakinggan mula sa Pangulo mismo na imbestigahan ng lahat ng sangkot batay sa ebidensya at hindi exempted dyan ang kanyang mga kaalyado at kaanak. Hamon ni De Lima sa Ombudsman, pabilisin ang pag-evaluate ng mga Anak ng tawa, biglang naging relevant itong alin na to. Hoy, nagkita na ba kayo ni Junel niyan? Kung itong si Dilima na lang ang i-quote nyo, wag na lang, dito na ho tayo. Ito ho mga kababayan, malamang sa malamang. Ito, malamang sa malamang ha. Di ho natin sinasabing flood control money ito. Malamang sa malamang, habang binibilang ho yung mga pera na yan, habang pinapasok sa maleta, ganito ho ang ganyan, ganito ho ang datingan yan. Ito pakita ko lang sa ating mga kababayan kung paano ho nila binaboy ang sambayan ng Pilipino dito sa mga flood control project na to. Hindi ho ito galing ko flood control, galing ho ito sa isang trader ng, hindi ho natin malaman, ng USDT yata. Legal ba to? Pwede ba tong ganito? Yung ang dami-daming pera, di ba? Pambihira oh. Kung di ako nagkakamali, shoutout ko pa ba siya dito? Wag na. Ganito siguro ang senaryo. Ito, para lang meron makita ng ating mga kababayan. Kasi ini-imagine natin Ini-imagine natin kung paano nila linaro ang pera ng sambayan ng Pilipino. Paano ba nila ilinagay sa maleta? Siguro ho mga kababayan. Hindi ito hindi ito Rimowa, hindi ito malaking maleta. Maliit na maleta lang to. Ilang milyon lang ho siguro kasya dito kasi 45 milyon ang kasya doon sa mga maleta nila. Ganito ho ba? Ganyan ho ba? Ganyan ho ba ang senaryo nitong mga magnanakaw na to ng pera noong sinasalansan nila yung pera na ihahatid sa bahay nito, yung mga di umanong ihahatid sa bahay ni Romualdez at itong si Zaldico. Ganito ho bang ginagawa nyo dyan sa DPWH doon sa mga kontraktor na nagbibigay ng pera dito sa mga magnanakaw na to? Ganito ba? Ganyan nyo bang salansanin ng pera ng sambayan ng Pilipino? Di ba kayo nakukonsensya na habang inaayos nyo to dito sa isang bundle na to, mga 100 katao mamamatay dyan sa PGH dahil walang pambili ng gamot. Tapos kukuha ka ng isang bundle ng 1 milyon o dito naman sa 1 milyon na to mga 100 pamilyang mapeperwisyo dito dahil sa flood control, hindi mapapagawa yung mga pumping station, walang gasolina o kung ano pa mga kadahilanan. Lagi sa bag. Dito sa 1 milyon na to, ang kapupuntahan naman nito, maraming magkaka-leptospirosis dala ng walang pambili ng gamot, mamamatay na lang mga Pilipino, ilalagay yan. Ganun no mga kababayan, di ba? Yung tipong kahit na yung konsyensya na lang. Huwag ka na maging makabayan. Yung makonsensya ka na lang doon sa mga maapektuhan dahil dyan sa mga ganyang klaseng pagnanakaw. Hindi nyo ba naramdaman yan? Diba? Isipin nyo na lang, ang daming nagkakandamatayan nasa PGH, nasa mga public hospital, dahil walang gamot. Anak ng toko, yung serbisyo napakabagal. Bakit? Kulang ng staff, kulang ang pasilidad. Kaya yung mga kababayan natin, maghapon na nakapila, hindi pa sila nakakakita ng doktor. Di ba? Pagpunta nila ng hospital, hindi na nga check up ang mangyayari sa kanila. Baka doon na sila datnan, morgue na kagad sila di ba? Dahil yan sa ganyang mga gawain. Ganyang gawain ng mga magnanakaw sa pamahalaan. Di ba? At ang proseso sa kanilang opisina. Teka lang, para naman. Tapos ka na, mamaya ka na. Mga kababayan, tingnan nyo naman yan, ibang klase. Di ba ba nakukonsensya itong mga walang yang to? Di ba nila naiisip na sa bawat pera na ipinapasok nila sa maleta, daang mga Pilipino ang maaapektuhan dahil yung mga pera na yan para sa, doon na lang sa health Kasi pagka kahit na anong trabaho mo, pagka ikaw hindi ka healthy, walang mangyayari. Tapos ka na, GG ka na dyan, ika nga. Pero kahit na kumakain ka lang ng talbos ng kamote, bagoong, basta healthy ka, makakapagtrabaho ka, hindi ka magiging pabigat sa kung kanino pa man, di ba? O meron ka maiaambag sa komunidad pagka ganun. Pero pagka ikaw nagkasakit na, at yung mga gamot na makakapagpagaling sa'yo, ninakaw nito mga magnanakaw na to sa pamahalaan, yan ang mga magiging dahilan kung bakit ka mababalyado, bakit ka magiging PWD dahil sa pagnanakaw nila na yan. Imbis na naging makabuluhan ang buhay ng isang tao, naperwisyo ho, di ba? Siyempre, ang estado ko, yung lalo na yung mga PWD, priority yung mga yan. Imbis na yung isang Pilipino, nagiging productive ang buhay, napeperwisyo, hindi nasusolusyonan kagad na sakit dahil sa pagnanakaw na ginagawa nitong mga itong mga magnanakaw na to. Kaya nakakaanuhi kung titingnan ho natin, talagang nakakaginig ng lawan pagka maisip ho natin yung mga public hospital walang gamot. Yung mga classroom ng mga estudyante, wala ho silang matinong mga pasilidad. Di ba? Kawawa ho. Pero yung mga magnanakaw, yes, correct na yan. Magnanakaw kayo lahat, mga walang nga kayo. Kung di ka man magnanakaw, nagpakasangkapan ka sa mga magnanakaw. Wala daw napunta sa, imposible naman yun, anak ng toka, bilyon-bilyon yun. Mga walang nga kayo, di ba? Nagpakasangkapan ka. O isa ka sa mga gumawa ng kabalbalan. Hindi ba kayo nakonsensya? Noong idinideliver sa inyo yung mga pera-pera, hindi nyo ba naiisip na mayroong namamatay na Pilipino kada oras dahil sa mga perang nasa maleta na yan? Hindi ba kayo nananaginip pagkagabi na ng toko yung pera na nasa garahe ko, yung nasa sala ko, yung nasa vault ko, yung pera na yun ay dapat pambili ng gamot ng mga nasa hospital. Mga walang puso. Nandito na ho tayo kay Atty. Vic. Meron tayo diskurso dito sa ating pahina. Ako naman din nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating munting pahina. At ulitin ko, ito pong ating pagla-live ay ginagawa po natin ito para sa inyo upang tugunan yung inyong hiling na patuloy na pag-usapan. Yung mga mahalagang usaping panlipunan at sinusubukan ko pong pasimplihin para ultimo yung mga ordinaryong Pilipino ay maunawaan yung kahalagahan ng mga bagay na pinag-uusapan natin, dinidiskurso natin dito sa ating munting social media platform para lahat tayo makabuo ng opinyon, ng paninindigan, ng kuro-kuro at lahat tayo ay may say bilang munting ambag natin sa pagbuo ng isang tunay na makataong
lipunan. So yun ho yung atin, si Eddie Penamora. Attorney Vic, kagaya po ni Eddie Penamora, Attorney Vic, huwag kang magsasawa, bigyan mo kami ng mga kuro-kuro. Tama po yun, Eddie, pero importante makabuo din kayo ng inyong personal na opinion or pananaw at paninindigan na hindi kailangan tugma o akma sa aking mga dinidiskurso dito. Welcome po tayong mag-disagree. Tanggap po natin yon sapagkat yan ang tunay na diwa ng demokrasya. Hindi po yung pagka nagsalita ang mga legitimate dissenters na kagaya ko, biglang may sisigaw, Correct. destabilization. Pero pagka drug addiction, tahimik na po sila. Pagka massive corruption, tahimik na po sila. Di ba? Nasa yung mga mga pinklawan, dilawan, di ba? Ano lang ho sila pagka yung mga nagsasalita kagaya ni VP Sara, yan dapat yung mga yan mga destabilizer eh. Pagka mga yung di naman Duterte hindi naman sila Duterte, pero pagka ikaw nananawagan ka lang na mag-resign to si Marcos Jr., automatic destabilizer ka na. Pagka massive looting of public funds, tahimik na po sila. So patuloy din katulad po ng mga kagaya kung may social media channel. Yung mainstream, pag-usapan natin yung mainstream din yan, maya-maya. Yung mainstream ho, iilan na lang ang totoong nagpapahayag ng balita. Compromise po yung mga yan. Kita naman natin bahagi po sila nung propaganda machinery ng Marcos Jr. administration. Tuloy na po tayo, drug addiction at corruption. Yung drug addiction, seryoso po yan. Kagaya po ng aking nasabi, ito po'y brain disorder. Neurological po yan. May tama po sa pag-iisip yung mga drug dependence or drug addict. Ano po ang kinalaman nito sa krisis na kinakaharap ng ating bansa? Mantakin po ninyo yung issue lamang ng flood control funds anomaly at itong illegal, immoral, invalid, criminal at unconstitutional 2025 national budget kung saan ito ang simulat katapusan ng korupsyon. Pero pinirmahan ni Bongbong Marcos matapos daw niyang masusing pag-aralan at basahin ang kada pahina. Kaya po tayo nasasadlak ngayon sa pinakamalaking kontrobersiya patungkol sa korupsyon na pumalaot sa ating kasaysayan at bumabagabag sa bawat Pilipino sapagkat hanggang ngayon marami pa rin lubog ang paa sa tubig baha o hindi man po lubog hanggang tuhod sa tubig baha. Nagkakasakit kukit na at 52 billion. 52 billion. Galing lang daw po ito sa district ng engineering district ng Bulacan. 52 billion, imaginein ho ninyo. 52 billion sa Bulacan lamang na sinasabi ni Saldico ay kanyang i-deliver bilang bahagi ng korupsyon na nagmumula po dyan sa flood control funds. 52 billion. Sinungaling pa raw ho si Yusek Robert Bernardo dahil nakaw na ho yung 52 billion doon sa salaysay ni Robert Bernardo, tinira pa yung kalahati, ang diniklara lamang ay 26 billion. Ganun po kakapal ang mukha ng mga ito. Yung Yusek Robert Bernardo, taga Bulacan ho yan yung mga kababayan natin sa Bulacan. Alam naman ninyo, taga Bulacan ho yan, pero tingnan ninyo yung ginawa niya sa lalawigan ng Bulacan, sa probinsya ng Bulacan. Wala po niyang habas na inubos ang pondo para sa flood control at wala po siyang pakialam sa mga kapwa niya Bulakenyo. Malubog kayo riyan, magkasakit kayo riyan, at kung ano-ano pa, masirang hanap buhay niyo ang kasangkapan, magkalubog-lubog kayo sa utang, basta siya, paldo ang bulsa, bilyong-bilyong piso, galing sa nakaw na yaman. No? Grabe. Malinaw po doon sa sinabi ni Saldico na yung kanya pong 52 billion galing po exclusively from the Bulacan flood control projects. At malinaw din po dyan, sinabi niya tahasan, 25 billion pesos. 25 billion pesos ay kanyang dineliver directly, diretso sa Pangulong Bongbong Marcos. Yung 100 billion pesos na insertion at hindi pa ho iyon kasali doon sa mga insertion ng Bulacan. No? So yung ating pong problema ngayon bilang mga Pilipino, bilang isang bansa, nahaharap po sa talagang matinding krisis sa integridad, krisis sa liderato, krisis pagdating po sa ating tiwala sa mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. Imagine ho nyo, a few weeks back, meron po tayong live. Ang ating pamagat doon ay tarangkahan. Nasa tarangkahan na ng Malacanang. Nung unang binanggit ni Yusek Robert Bernardo at hindi po natin tinigilan ito. Bakit? Sapagkat doon, kaladkad na yung tanggapan ng Pangulo. Nung binanggit doon sa affidavit ng Yusek Robert Bernardo na yung Yusek Taygib Ulaybar ay may sweetheart deal. Whether figuratively or literally, hindi po natin alam. May sweetheart deal si Yusek Taygib Ulaybar kay DBM Secretary Amina Pangandaman. Nako. Nandyan po yan sa file natin sa history ng ating pagla-live. Question natin yan, bakit hindi ipinatatawag yung Yusek Taygib Ulaybar ng DepEd na naka-corner, naka-sweetheart deal with Mina Pangandaman natin DBM, 2.85 billion pesos. Agad-agad, naaprubahan ito.
agad-agad na-release ang pondo, may SARO, yung Special Allotment Release Order. At nagbigay rin ng testimonya itong si Robert Bernardo na 15% ang hiningi ng Tri-Give Olaybar na nagkakahalaga ng 500 million. Fast forward today, sunod-sunod na pong nagbabagsakan yung kanilang mga haligi. Hindi po haligi ng pamahalaan, haligi ng korupsyon. Ang daming nag-submit ng kanilang resignation at pati yung use Adrian Bersamin na tinuturo din na katandem or kung may Batman at Robin, merong Tri-Give at Adrian Bersamin. Yan po ay nagbitaw at nagbitiw, nag-file ng kanilang resignation. Pero kagaya ni Secretary Manny Bonoan, mamamayang Pilipino, patuloy tayong mga lampag. Hindi porke ikay nag-file ng iyong retirement o resignation, ikaw ay absuelto na. Si Manny Bonoan, hindi pinatatawag sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Manny Bonoan ay hindi man lang pinatatawag o pinatawag at kinasuhan ng budol na ICI. At ang pinakamalala, si Manny Bonoan nakalabas na po ng bansa. Ganyan din ba ang gagawing skema para kay dating DBM Secretary Amina Pangandaman? Ganyan din ba ang estilo nung DepEd Undersecretary Tri-Give Olaybar kung saan meron siyang sweetheart deal with former DBM Secretary Mina Pangandaman? Ganyan din ba ang gagawing storya o estilo o eskema ni Yusek Adrian Bersamin? Ang balita ho sa Malacanang, may mga kasama pa hong Assistant Secretary level itong si Adrian Bersamin. Malaki ho yung allocation ng Assistant Secretary na kasabwat ng Adrian Bersamin. Binubulang ho natin yung mga dokumento, humihingi lamang po tayo para maipakita natin sa inyo kung sino itong mga ASEC na kasabwat ni Adrian Bersamin. Di ko na po babanggitin yung Executive Secretary na si Lucas Bersamin. Hindi ho dahil siya ay absuelto, kundi po out of ano na lang o kortesiya dahil dyan din po ako nanggaling sa tanggapang yan. Ibigay ko po sa ibang magkokomentaryo yung Grabe, ang bait naman itong si Atty. Vic Rodriguez. Palakpakan nga natin. Narinig niyo kung ano mga pinagsasabi niyan si Lucas Bersamin dito kay Atty. Vic ng mga nakalipas na panahon, di ba? Ibang kapal ng mukha ng Bersamin na yan. Itong yan. So para wala pong masabi. Ano? So yun nga po, agos na po sa tarangkahan ng Malacanang itong level ng korupsyon. In fact, nasa loob na ng Malacanang ang korupsyon. Tahasan at direktang itinuro na si Bongbong Marcos na may 100 billion pesos insertion as per Congressman Saldico. At nag-deliver siya, nakita na panood naman ho natin lahat yun, nag-deliver po si Saldico base sa kanyang pahayag ng 25 billion pesos sa palasyo. Ang laking pera po noon. And incidentally, kaya po ako ay laging nagpapaalala ko sa inyo, sana itulungan po ninyo yung lahat ng ating pahina. Facebook, yung mga nasa Facebook po, sana kayo ay patuloy na mag-comment, mag-react, mag-like, mag-share at mag-follow. Yung sa YouTube, sana ay patuloy kayong mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment, mag-react. At ganun din po sa aking pahina sa TikTok, ay sana ay patuloy kayong mag-like at mag-follow. Bakit ho? Sapagkat nung inilabas po natin yung video ni Saldico, bigla pong tinake down ng Facebook yung video yun. And I'm sure hindi lang ho ako. Marami tayo na nag-share po noon na take down, linimit. Hindi na po natin ma-share, bigla pong nawala. Kaya po ito talaga, paghandaan natin na one day magising tayo na take down yung ating pahina o mga pahina. Kanya po tayo ay nag-multi-platform sa social media. Ano, sana ay matulungan ninyo sapagkat bahagi po ng aking advokasya ay magkaroon ng patuloy ng direktang ugnayan kasama po kayong lahat. Maraming pong salamat sa 1,000 based on my magic eye, 1,375 live viewers. Hindi ko alam kung saan ito kung TikTok, kung Facebook or YouTube. Marami pong salamat sa napakaraming nakasubaybay din po sa TikTok. Ano? So, lusot na, tagos na sa tarangkahan. Kung dati ay hanggang tarangkahan lang, kumakatok, nagdo-doorbell ang sa pintuan ng Malacanang, ito po tumagos na. Sapagkat hindi po natin pwede na basta-basta baliwalain yung revelation ni Congressman Saldico. Ulitin ko hindi po hero si Saldico. Subalit, pinatunayan lamang niya na hindi siya yung most guilty. Matagal ko na hong sinasabi sa inyong lahat, if there is someone who is most guilty into the systematic corruption that we have all been witnessing in this Marcos Jr. administration, it's no less than none other than, the most guilty is none other than Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bakit? Pinirmahan po niya yung tao ng budget natin. Noong 2024 na lang, meron na pong lintik na daang bilyong pisong insertion. Ngayon pong 2025, sinabi na po natin, nag-file na po tayo ng kaso, wag mo sanang pirmahan yan. 2024 pa Disyembre, nangangampanya na tayo, wag mong pirmahan yan. Wag kang matakot na magkaroon ka ng reenacted budget. Sapagkat illegal, invalid, immoral, criminal at unconstitutional. Yung panukalang budget na nagmula dyan sa mga blankong bicameral conference committee report ng 19th Congress, hindi ba?
Ang chairman ho noon ay si Saldico, yung chairman ng appropriations. Kaya nga siya ay ngayon sinasabi wala raw credibility. Pambubudol po yan ng Marcos Jr. administration. Paano mo sasabihin walang credibility si Saldico? Yan. 3 taon mong siyang ginawang chairman ng appropriations. 3 taon po siyang chairman ng appropriations sa ilalim ng 19th Congress, sa ilalim ng pamumuno ni Martin Romualdez, dating speaker, first cousin ng kasalukuyang Pangulo, Bongbong Ferdinand Marcos Jr. Paano nila sasabihin, sinungaling ito, walang kredibilidad ito, bata nyo si Saldico. Ang problema, matagal na rin natin sinabi kay Saldico, iuhulog ka na. In fact, linaglag ka na. Matigas lang ang ulo mo o sadyang umaasa ka lang na hindi ka iuhulog. Matagal na nating binalaan, iuhulog ka na kung hindi ka pahulog. Kung lumabas ka noon pa lamang, higit siguro na makukuha mo ang simpatya, ang paniniwala, ang tiwala, at ang proteksyon ng mamamayang Pilipino. Pero okay na rin. Kahit late na ang paglabas mo, importante, malinaw sa kanyang testimonya, tinuro niyang tahasan diretsyo, 25 billion pesos. 25 billion pesos ang ibinigay kay Bongbong Marcos bahagi ng korupsyon dito sa 2025 national budget. Bukod pa riyan, tahasan niyang itinuro si Bongbong Marcos ang may author at nag-utos na magkaroon ng 100 billion pesos insertion. Nung kanyang tinanong, si Martin Romualdez, ang sabi ni Martin Romualdez, wala tayong magagawa, hindi maaring mabali ang utos ng hari. Ang totoong hari ay kayo, pamamayang Pilipino. Balikan ninyo ang ating saligang batas. Sovereignty resides in the people. Kayo po ang hari and all government authority emanates from you. At speaking of hari, hindi po hari ang mga yan. Naghahari-harian, naghaharing uri. Sa mga Katoliko, ngayon darating na linggo, Kristong hari. Pista, kapistahan ng Kristong hari. Yun ang tunay na hari. Bakit po natin nabanggit bigla yung pista ng Kristong hari? Makikita nyo na mayroong unseen hands na talagang gumagabay sa ating mga Pilipino. Kahit po na sa kanila lahat, ng yaman, nakaw lamang, yung nakaw na yaman, nasa kanila, yung kapangyarihan, yung poder, yung impluensya, yung mga lahat na, pati pamimwersa, hindi pa rin sadyang maikubli ang mga katiwaliang kanilang ginagawa. Kaya po, hindi po totoong hindi nababali ang utos ng naghahari-harian. Isa lamang po ang tunay na hari. At kaya ko rin po dugtong-dugtong na po ito ang ating topic na drug addiction at corruption. Meron pong ginagawa. Ako po ay miyembro ng Simbahang Katoliko. Miyembro dahil simula po nung ako'y pinanganak, ako'y nabinyagang Katoliko. At wala po tayong magagawa roon. 400 years tayong nasa ilalim ng pamumuno ng mga Espanyol. At alam naman natin, ginamit nila yung crucifix o yung cross upang tayo'y sakupin. At 400 years tayo, nandyan yung mga simbahan, yung mga ancient churches natin. Nakita natin, karamihan sa Pilipino ay Katoliko. Pero nais ko lang din, dito naman sa ating programa ay Real Talk tayo. Meron silang ginagawang mga... Ang may problema si Bongbong Marcos. Pero hindi nila makundina. Hindi nila makundina. Confronted na po si Bongbong Marcos ng issue ng drug addiction at corruption. Pero napakatahimik, nakakabingi ang katahimikan ng Simbahang Katolika. Nakakabingi. Tila sinasabi, mas mainam na si Bongbong Marcos kaysa yung constitutional successor. Alam mo ninyo, parang yung sinabing, sige, naghasain mo kami araw-araw, nakawin mo lahat ng pera namin. Huwag lang maupo, dahil nga may constitutional succession tayo, yung ayaw namin. Hindi naman po ito patungkol sa simbahan lang ng mga Katoliko. Ito po ay usapin ng lahat ng Pilipino, anuman ang iyong relihiyon. May obligasyon sila na labanan ang kasamaan. May obligasyon silang magturo ng tama't mali. Dito po sa aking parish, kikita ko, tama naman, tumulong tayo. Subalit, kastiguhin natin yung mga nagnanakaw ng pondo natin. Pag may sakuna, ito po yung talagang napaka-ipokrito. Pati yung mainstream media, kaya ho kayo, yung mga nakasubaybay, wag na ho kayong magpapabudol sa mga ito. Tuwing may trahedya, may bagyo, may baha, may sunog, may kung ano man, magkakaroon po sila ng fundraising for the victims of typhoon ganito, for the victims of earthquake ganito. Ang daming pera ng gobyerno Ninanakaw nga nila daang bilyon Tapos, tuwing may sakuna, tatakbo kayo sa pribado, nakuba na halos lahat, kakakayod, kakabayad ng buwis, yung traffic, patindi na ng patindi. Magpapakita kayo ng mga maramdaming video sa inyong programa, sa telebisyon, yung mainstream media, sa simbahan, mga kampanya na mag-relief drive tayo, wala pong masama doon. Subalit, nakakasakit ng loob pagkausapin na ng pagbatikos sa mga nagnanakaw sa mga Pilipino, tahimik ang simbahan. Tahimik, napakatahimik. At pag kinakailangan tumulong, tatakbo sa pribado. Hindi ba ninyo nakikita? Daang bilyon, trilyong piso ang kinukurakot ng mga nasa pamahalaan. Hindi ninyo tugisin? Drug addiction na ang issue. Wala akong pakilama doon sa issue ng pamilya. Pag-usapan lang natin yung may accountability bilang Pangulo. Dahil wala po tayo pare-parehas pakialam doon sa away pamilya nila. Yan, sumabog na po yan, problema ho nila yun. May pamilya po nila yan May kanya-kanya tayong pamilya, may mga kanya-kanya din tayong concern sa ating mga kapamilya. Pero pagka ang pinag-uusapan na ay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at mismo ang kanyang nakatatandang kapatid sa Pilipino pa, sa ating mga Pilipino, ate, manang, di ba? Mismo ang nagpahayag, derechahan,
At yung kanyang pahayag, malalim. Malalim, hindi lang po yung pinaguhugutan, kundi yung simula ng kanyang pahayag. Pagka napanood ho ninyo, at nakakatiyak ako napanood ho ninyo, ang kanyang testimonya, sinabi niya, bata pa lamang kami. Bata pa lang ho sila, wala pa ho tayo pare-pareho nun. Hindi ho ba? Yung mga kabataan, yung mga trolls, pakinggan ninyo yung sinabi ng kapatid ng iniidolo ninyo. Bata pa lamang sila ay gumagamit na ng droga. Nadala-dala hanggang ngayong pangulo siya. So, wala pong maaaring sumagot nitong iba kung hindi yung taong sinabihan at kwinento sa harapan ng mamamayang Pilipino na gumagamit ng droga. Drug addict nga ang description eh. Drug addict ang description. Ito po yung problema ng ating bansa ngayon. Drug addiction at corruption. Tahimik pa rin no, ang simbahan. Meron po sila, may mga noise barrage, ang nakalagay doon, BBM Sara resign. Di po dahil Sara Duterte ako, hindi ho. Ang issue po, pagnanakaw sa kaban ng bayan ng mga Pilipino. Ang issue po, mismo sa kanyang ate, personal knowledge ng kapatid. Personal knowledge na nakatatandang kapatid. Bata pa lamang sila. Drug addict na ang kanyang kapatid. Naku. Kaya wala pong pwedeng magpasinungaling doon sa testimonya ng kanyang nakatatandang kapatid. Hindi po yun allegation. Sa aking pananaw, hindi po yun allegation. Hindi po yun basta akusasyon. Yun po ay isang testimonya base sa kanyang personal knowledge. At yung kanyang personal knowledge, simula pa nung sila ay mga bata. Di naman po siguro 7 years old. Bakit sinabing bata? Yung teenager, di ba? Teenager hanggang sa naging young adult, yan. Pero napakahaba po nung simula, nung testimonya, nung nakatatandang kapatid. At kung susuriin mo, ang kultura nating mga Pilipino, hindi po basta-basta gagawin ng nakatatandang kapatid yun. Ate nga mana nga Di ba? Pero again, I am not saying, hindi ko na i-interpret kung ano man ang motivation niya. Punta lang po tayo doon sa may pakialamang Pilipino. Yung drug addiction. Ito na po ang nagiging issue ngayon, drug addiction at corruption. Noong nagpayag na po si Saldico, tila bumilis po bigla ang kilos ng budol na ICI. Ngayong umaga ay nagpalabas sila ng kanilang press release na kakasuhan na raw po nila si dating Speaker Martin Romualdez. Marami po ako nakikitang reaksyon, marami po akong nakikita na parang nagbubunyi. Sa wakas, kakasuhan si Martin. Alam mo ninyo, kaya po tayo may tinig maisog upang ating kayo ay gabayan. Ang ICI po ay malaking budol. Wala pong ngipin, wala pong basihan sa batas. Kahit yung pagpupunto sa ICI, budol po iyan. Wala pa pong kinakasuhan ng ICI sapagkat wala naman po sa poder ng ICI ang magkaso o dili kaya lalo pa mag-prosecute ng kaso. Wala po. Ang ICI kung meron mang value yan, dahil ako ay walang sampalataya riyan, ang ICI ay fact-finding lamang. At yung fact-finding nila, anuman ang lumabas sa kanilang investigation, whatever that means, kanila lamang po itong ire-recommenda. Recommendatory lamang ang ICI. Kaya nga po budol yan panay lang sila propaganda na si Martin ay itinapon na rin sa ilalim ng bus kasama ni Saldico. Wala huwag kayong magbubunyi. Wala pa hong kaso yung Martin Romualdez. At wag din ho kayong magbubunyi na siya ay kinasuhan ng plunder. Wala po. Basahin po ninyo maigi yung kanilang propaganda. Si ICI merely recommended the filing of, among others, yung plunder. Marami yung nagtatanong, bakit hindi kasuhan ng malversation? Nandoon na po kasi yung malversation sa plunder. Yung plunder, marami yung abogado na nakasubaybay din sa ating pahina at yung iba siguro ay mga hukom. Ang plunder kasi mga kababayan, sisikapin kong pasimplihin Yan. Pag pinalabas mo kasi yan, plunder, agad papasok sa isipan ng ordinaryong tao. Tama naman, 50 million mahigit ang ninakaw nito. Tama yan, dapat kasuhan. Hindi pa po plunder yun. Yung iba naman hinahanap, bakit walang malversation? Kasi po sa plunder, kinakailangan po ng predicate crimes. Nandoon na po yun, yung plunder, yung violation ng anti-graft law, at yung bribery, o yung panunuhol. Nandoon po lahat yun. So yung propaganda nila na sinampa o may rekomendasyong sampahan ng plunder si Martin Romualdez, malisyoso po yun, propaganda po yun. Bakit? Ang layunin po noon ay upang pakalmahin ang galit na galit ng mga mamamayang Pilipino. Ilang ulit na hong naglalabasan ang Pilipino sa kalsada. Kanya nga po sa pilit nilang pigilan ang ating paggamit ng ating karapatan na payapang magtipon-tipon at magpahayag ng ating saloobin at sama ng loob sa mga maling polisiya, kurakot, korupsyon at drug addiction ng mga nasa pamahalaan, tatakutin kayo ng sedition. Tatakutin kayo ng inciting to sedition. Meron na po tayong ginawang interview, yung mainstream media, yung SMNI po, patas naman yan. Patas yan, patas. They ask the hard questions. Pero yung isa pong nag-interview sa akin, huwag na natin banggitin yung pangalan, kilalang-kilala naman ninyo. Naku, attorney hindi ko pa napasadahan yung interview mo na yon. Malala yung interview mo na yon. Anak ng tawa, kung pag nag-i-interview ka, kung hindi kayo magkasundo sa isang paksa, huwag mong ipilit yung punto mo. Nagtawag ka pa nag-i-interview mo kung meron ka na palang ika nga, nasa utak mo. Ang bira yung kita naman ninyo ang layunin.
na pakisiraan lang yung mga Hindi, akala siguro niya mababraso niya tong si Atty. Vic. Hindi naman abogado yun. Ano lang yun, kumbaga, maganda lang ang boses, marunong lang magsalita, kaya napunta siya doon. Pero pagdating sa prinsipyo, pagdating sa ika nga, parang nga walang pinag-aralan yung ali. Anak ng tawa, dinaig pa niya si Karen Davila. tao, personalidad na ayaw. Si Karen naging ipagbardagulan yan. Si Karen, kasi yung bardagulan niya, yung mga punto niya, kahit pa paano nakakarga niya na maayos. Yun, no, hindi. Nung na-realize niya na, wala akong panama dito, tinapos yun niya interview. Na ayaw niya. Samantalang nakita naman niya siguro sa inyong comment at reaction, talagang munghing-munghi na kayo sa kanyang inasal, sa kanyang sariling programa. Alam mo ninyo, ang tao kahit may pinag-aralan, hindi ho talaga kasama sa pag nag-aaral ka, may modo ka eh. Kayo, pag nag-imbita kayo ng bisita sa inyong bahay, siguro naman, bibigyan nyo ng tamang kortesiya at respeto, hindi ba? Pero kakaiba kayo, kung nag-imbita kayo ng bisita sa bahay ninyo, tapos binabastos ninyo. Yun po yung nangyari. Bakit? Sangit-ngit po niya na ang constitutional successor ay si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya sinabi ko sa kanya, bakit ba ayaw mong respetuhin ang saligang batas? Ano po yan eh? I'll use the term dilawan. Proud dilawan po yan. Proud Pinklawan po yung nag-interview sa akin. Kaya nga po, balik natin sa kanya. Di ba't ang tawag ng mga dilawan sa 1987 Constitution ay Cory Constitution, Cory Aquino Constitution? Sapagkat nung panahon niya, ito ay muling naisulat. At nung panahon niya, ito ay naratipika sa pamamagitan ng isang plebisito. That's why they called the 1987 Constitution as the Cory Constitution. Ngayon, yung mismong professed Proud Yellow/Pinklawan, isinusulong niya na lapastanganin, yurakan at sunugin ang mismong Cory Constitution na kanyang sinasabing siya'y dilawan at pinklawan. Ganyan po katwisted ang pag-iisip ng mga yan. Mga brat po yan. Pag hindi nila nakuha ang gusto nila, galit sila sa iyo. Pag hindi nila nakuha yung gusto nilang sagot sa iyo, aawayin ka nila. Bakit? Yan po ang trademark nila. Kaya po yung sa atin, paulit-ulit, parang kulang na lang sabihin niya, santabi na natin ang saligang batas. Tapon na natin yan, sunugin na natin yung Cory Constitution at gumawa tayo ng isang bagay na labag sa ating saligang batas. Yun na lang kulang niyang sabihin eh. Nais ko na nga akong biruin sa kanyang programa anong gusto mo? Gumawa tayo ng isang bagay na seditious, di ba? Pero obvious naman sa kanyang pananalita, wala siyang respeto sa ating saligang batas. Balik po tayo dito sa ating topic ngayong araw, drug addiction at corruption. Alam ko kung kayo naiipit sa traffic, napakarami na po nating live viewers, nasa 2,800 based on my yung nakikita ko po sa aking Magic Eye. 2,800 live viewers, marami pong salamat at ulitin ko, baka ho kasi one day pagising natin ay na-take down na yung ating mga pahina. Tulungan po ninyo na palakasin pa yung ating social media platforms. Sa YouTube, patuloy po kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe. Hindi na natatapusin niya ang video na yan ni Atty. Vic Rodriguez para kahit paano yung mga nabitin dito sa video na to, pwede ko kayo magpunta dyan sa Tining Maiso YouTube channel. So always, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. As usual, pagka ating pinakinggan ng mga punto de vista nitong si Atty. Vic, hindi ko tayo nabibitin. Ika nga, siksik sa impormasyon ng bawat bitaw nitong si Atty. Vic. Maraming salamat maging ato kay lahat ng Pilipinas.